Sa buong mundo may mga lugar na kayang magbago ng anyo sa loob lamang ng ilang minuto o oras dahil ito sa matinding puwersa ng kalikasan. May mga bundok na bigla na lang guguho, mga ilog na gumagawa ng bagong direksyon, at mga lambak na bigla na lang nagiging lawa. Ang mga pagbabagong ito ay minsan dulot ng malalakas na pag-ulan, lindol, pagbaha o pagputok ng mga bulkan. Mga kaganapang walang nakakaalam at nangyayari na lang ng biglaan, at may kakayahan itong mag-iwan ng bakas na tatagal ng libu-libong taon. Sa video na ito dadalhin ko kayo sa iba't ibang panig ng mundo para makita ang ilan sa pinakakamangha-manghang pagbabago sa kalupaan na naitala sa kasaysayan, o sa madaling salita ay ito ang mga lugar na hinubog o binago ng kalikasan. Pero bago yan ay palike at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po, at ngayon simulan na natin. Number 12. The Linmouth Valley Debris Channel. Noong gabi ng August 15 hanggang 16, 1952, sinalanta ang tahimik na baybaying bayan ng Linmouth, Devon, England ng isa sa pinakamapaminsalang flash floods sa kasaysayan ng UK. Nagsimula ito bilang mahabang pag-ulan sa Exmoor Hills, ngunit biglang lumakas sa isang high-intensity storm na nagbuhos ng mahigit 9 inches ng ulan sa loob lamang ng 24 hours. Dahil sa matarik at makikitid na lambak ng East Lynn River at West Lynn River, nagmistulang mga daluyan ng rumaragasang tubig ang mga ito, pinagsama ang agos papasok sa Linmouth na may nakapangingilabot na puwersa. Winasak ng baha ang mahigit 100 gusali at dinala pababa ang dambuhalang bato, punong kahoy at debris hanggang sa baybayin. Isa sa pinakamatinding pagbabagong iniwan ay ang pagbuo ng bagong debris channel sa downstream ng East Lynn River. Ang lakas ng agos ay sapat para mag-ukit ng mga bagong landas, palaparin ang channel sa ilang bahagi ng higit 30 meters at umabot sa bedrock sa iba. Sa mga lugar kung saan dati ay may istrukturang pumipigil sa ilog, tuluyan itong nawasak kaya nakagawa ng mas tuwid at mas mabilis na daluyan. Ang sediment analysis makalipas ang ilang taon ay nagpakita ng malinaw na flood layer na binubuo ng coarse gravel at malalaking bato. Nabuo rin ng alluvial fans sa bibig ng maliliit na tributaryo na pansamantalang naging raging torrents at nagtambak ng debris na nagtaas sa valley floor ng hanggang 2 meters. Ang volume ng sediment na inilipat ay pambihira. Ang ilan sa mga batong dinala ng baha ay tumitimbang ng hanggang 2 tons at ngayoy bahagi na ng bagong ilog. Matapos ang trahedya, pinalapad ang mga tulay at itinayo ang mga culvert na may flood bypass features. Pero karamihan sa pisikal na pagbabagong ginawa ng baha ay hinayaan sa natural nitong anyo. Ang hugis ng East Lynn River ngayon, lalo na sa ibabang bahagi nito malapit sa Linmouth, ay direktang resulta ng nag-iisang malupit na kaganapang ito. Number 11. The Oso Landslide Debris Path. Noong March 22, 2014, gumuho ang isang bahagi ng burol malapit sa maliit na komunidad ng Oso, Washington, USA, sa isa sa pinakamapanirang landslides sa kasaysayan ng bansa. Bunga ito ng ilang linggo ng labis na pag-ulan na nagpabasa at nagpahina sa lupa. Sa isang iglap bumulusok ang mahigit 8 million cubic meters ng putik, bato at debris pababa sa lambak. Hindi ito mabagal na pagguho, kundi isang high-velocity rapid flow na tumawid ng higit 1 kilometer sa valley floor, umakyat pa sa kabilang slope at winasak ang lahat ng madaanan. Ganap nitong binago ang dating anyo ng lambak, iniwan ng isang magulong tanawin na puno ng hummocks, debris lobes at bagong daluyan ng tubig. Natambakan ng debris ang ilog at nabuo ang pansamantalang dam na pumilit sa agos na gumawa ng bagong ruta sa loob ng mas ng guho. Sa ilang bahagi, tumaas ang valley floor ng humigit kumulang 20 hanggang 30 meters. Kinailangang gumamit ang mga emergency crew ng bulldozer at pump para manumanong gumawa ng mga bagong drainage paths. Ayon sa mga pag-aaral ng USGS at lokal na universidad, matagal nang may kasaysayan ng instability ang slope, pero ang cumulative rainfall bago ang insidente ay lumampas sa dating record at naging tuwirang sanhi ng pagkabigo ng lupa. Ang core samples mula sa debris ay malinaw na nagpapakita ng matinding boundary sa pagitan ng dating soil at ng bagong guho. Patunay na ito'y isang solong kaganapan. Hanggang ngayon nananatiling malinaw ang slide scar sa gilid ng burol at ang deposition area ay aktibong minomonitor gamit ang remote sensing at LiDAR para sa anumang karagdagang paggalaw.
Ang Oso event ay natatangi hindi lang sa trahedyang dala nito, kundi bilang malinaw na halimbawa kung paanong ang isang serye ng malalakas na pag-ulan ay maaaring magpasimula ng matinding geological transformation sa loob lamang ng ilang minuto. Number 10, Spirit Lake Debris Field. Alam nyo ba na may ilang tanawin sa mundo na nabuo hindi sa mahabang panahon, kundi sa isang iglap lang dahil sa isang matinding pangyayari? Isa sa mga pinaka-kapansin-pansing halimbawa nito ay ang Spirit Lake sa Washington State, USA. Noong araw ng May 18, 1980, sumabog ang Mount St. Helens sa isa sa pinakamapanirang volcanic eruption sa kasaysayan ng Amerika. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyang nagbago ang hugis, taas at lawak ng Spirit Lake. Ang dating tahimik at malinaw na lawa na napapalibutan ng lumang kagubatan ay naging mas mataas ang level ng tubig, mas malawak ang sakop at napalibutan ng makapal na kumpol ng mga troso mula sa mga punong natumba ng pagsabog. Bago ang trahedya, nakapwesto ang lawa sa taas na humigit kumulang 3,200 talampakan mula sa sea level at may malinaw na labasan ng tubig sa Spirit Lake Outlet Creek. Ngunit pagsapit ng alas 8:30 ng umaga, isang magnitude 5.1 na lindol ang yumanig at nagpasimula ng pinakamalaking landslide na naitala sa kasaysayan. Gumuho ang buong hilagang bahagi ng bundok, nagbukas ang bulkan at isang lateral blast ang kumawala na umabot sa bilis na mahigit 300 milya bawat oras. Ang napakalaking volume ng bato, abo at troso ay bumagsak sa lawa. Tinakpan ng dating outlet nito at nagdulot ng tinatawag ng mga geologist na mega tsunami sa loob mismo ng lawa. Ang mga alon ay pumalo hanggang 800 talampakan paitaas sa gilid ng bundok bago muling bumaba. Tinatayang mahigit 1,000,000 puno ang inanod papasok sa lawa at marami sa mga ito ay patuloy na nakalutang hanggang ngayon. Ang Spirit Lake ngayon ay isa ng buhay na case study para sa mga siyentipiko. Patunay kung paano kayang baguhin ng kalikasan ang kabuuan ng isang lugar sa loob lamang ng isang araw. Ang kasalukuyang hugis, komposisyon at takbo ng lawa ay direktang resulta ng pagsabog na yon at imposibleng umiral sa ganitong anyo kung hindi dahil sa nangyari noong 1980. Number 9. Boscastle Gorge. Noong August 16, 2004, ang maliit na bayang panturista ng Boscastle sa Cornwall, England ay tinamaan ng isa sa pinakamatinding flash flood sa makabagong kasaysayan ng United Kingdom. Nagsimula ang araw sa karaniwang panahon ng tag-init, ngunit pagsapit ng hapon, isang mabagal na gumagalaw na thunderstorm ang tila naipit sa ibabaw ng lugar. Sa loob lamang ng 5 oras, bumuhos ang mahigit 7 pulgadang ulan. Mas marami pa kaysa sa karaniwang dami ng ulan sa buong buwan. Ang matarik at makitid na lambak na gawa sa batong hindi sumisipsip ng tubig ay nagsilbing daan para sa mabilis at matinding pagbaha. Ang catchment area ng 2 ilog na nagtatagpo sa Boscastle ay maliit lamang, mga 23 kilometro kwadrado, kaya't napakabilis nitong mag-react sa malakas na ulan. Sa tindi ng pagbuhos, umabot sa tinatayang 140 tonelada ng tubig kada segundo ang bumaybay sa makitid na bangin. Winasak ang pangpang ng ilog, nag-ukit ng mga bagong daluyan at naglipat ng mga batong may bigat ng ilang tonelada. Ayon sa mga geologists, ito ay isang halimbawa ng geomorphic threshold breach, kung saan ang lakas ng tubig ay lampas sa kaya ng lupa at bato, dahilan para magbago ng tuluyan ang anyo ng lugar. Pagkatapos ng trahedya, gumastos ang gobyerno ng 10 milyong pound para sa flood defense at restoration project, kabilang ang paggawa ng mas matibay na tulay, muling pag-aayos ng daluyan ng ilog at paglalagay ng bagong culverts. Ngayon kahit na muling naitayo ang bayan, makikita pa rin ang bakas ng nangyari. Ang Boscastle Gorge ay nananatiling may mga tanda ng isang hapon ng matinding dilubyo. Isang paalala kung paano kayang hubugin ng tubig ang anyo ng lupa sa loob lamang ng ilang oras. Number 8. The Scablands of Eastern Washington. Sa silangang bahagi ng Washington, may malawak na lupain na parang kinayod at inukit ng higanting baha, ang Channeled Scablands. Matagal itong pinagdebatehan ng mga siyentipiko hanggang sa teorya ni geologist J. Harlan Bretz ang tuluyang tinanggap. Nabuo ang tanawing ito dahil sa cataclysmic flood nung huling bahagi ng last ice age, mga 15 to 13,000 years ago. Noon, sa kanlurang Montana, nabuo ang Glacial Lake Missoula, isang dambuhalang lawa na naipit ng Cordilleran Ice Sheet.
May laman itong humigit kumulang 2,100 cubic kilometers ng tubig. Mas marami pa kaysa pinagsamang dami ng Lake Erie at Lake Ontario. Nang humina ang yelong nakaharang at bumigay ang ice dam, nawala ang buong lawa sa loob lang ng 2 to 3 days. Sa rurok ng Agos, umabot ang daloy sa 17 million cubic meters per second. Posibleng pinakamalaking baha sa kasaysayan ng mundo. Dahil dito kumawala ang pader ng tubig na daan-daang talampakan ng taas, bumaybay sa silangang Washington at kinayod ang lupa hanggang bedrock. Nabuo ang komplikadong network ng coulees, dry waterfalls at streamlined rock islands. Ilan sa pinakakapansin-pansin, dry falls, dating waterfall na 3.5 miles wide, 5 times ang lapad ng Niagara Falls. Grand Coulee, isang napakalaking canyon na over 50 miles long at up to 900 feet deep na ngayon ay tahanan ng Grand Coulee Dam. Ripple marks sa basalt na over 30 feet high, ebidensiya ng dambuhalang ragasa. May palatandaan din na hindi iisang beses lang ito nangyari. Paulit-ulit na nabuo ang ice dam at muli ring bumigay. Kaya posibleng nangyari ang ganitong mega flood ng 40 to 100 times sa loob ng ilang libong taon. Bawat baha ay isang discrete at napakalakas na pangyayari na kayang baguhin ang anyong lupa sa continental scale. Sa kasalukuyan, nananatiling barren at rugged ang maraming bahagi ng scablands, kulang sa matabang lupa kaya kakaunti ang naninirahan. Dinadayo ito ng mga turista at mananaliksik at nagsisilbing paalala na isang matinding hydrological event lang ang kailangan para hubugin ang daan-daang square miles ng lupain sa loob ng ilang araw. Number 7, the Rio Coco Landslide Dams. Noong October 1998, tumama sa Central America ang Hurricane Mitch at nagdala ng record-breaking rainfall sa kabundukan ng Nicaragua at Honduras. Higit sa malawakang pagbaha at matinding pinsala, nagbunga rin ito ng pangmatagalang pagbabago sa heograpiya, lalo na sa Rio Coco. Tinukoy sa source mo bilang Rioco at kilala rin bilang Wangki River na nagsisilbing bahagi ng hangganan ng dalawang bansa. Sa ilang lugar umabot ang ulan sa over 75 inches. Dahil sa sobrang saturasyon, nag-collapse ang mga matatarik na dalisdis at naghatid ng over 1,000 na landslide sa basin ng Rio Coco. Maraming debris flow ang umabot sa mismong ilog at pansamantalang binara ito. Kaya nabuo ang mga natural dams at upstream lakes na lumubog sa mga lambak at kabahayan. Isang halimbawa, malapit sa Waspam, Nicaragua, may landslide dam na mahigit 1 linggo ang itinagal bago partial breach. Nang bumigay, rumagasa ang tubig paibaba, humukay ng bagong mga channel, gumupit ng mga lumang meander at naglagak ng makakapal na sediment layers. Sa post-disaster mapping ng USGS at mga Nicaraguan geologists, naitala na sa ilang seksyon, lumipat ang Rio Coco laterally ng more than 100 meters. Sa iba naman tuluyang nahiwalay ang mga dating oxbow lakes dahil sa channel reconfiguration. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dahan-dahan. Nangyari ang topographic redraw sa loob lang ng ilang araw dahil sa kombinasyon ng rain intensity, slope failure at massive sediment displacement. Maraming taon ang inabot para makabawi ang mga tao sa lugar, ngunit hindi na bumalik ang tanawin sa dati. Sa kasong ito, isang bagyo ang literal na nag-reconfigure ng isa sa pinakamahalagang river systems ng Central America sa pamamagitan ng erosion, deposition at blockage sa geologic scale. Number 6, the Grovant Landslide Valley. Sa Wyoming, USA, may isang tanawin na tila direktang kinuha mula sa isang higanteng sakuna sa kalikasan, ang Grovant Landslide Valley. Nabuo ito noong 1925 matapos ang matinding lindol na yumanig sa rehiyon ng Jackson Hole. Ang Gros Ventre Range na binubuo ng limestone at shale na madaling mabasa at humina ay tinamaan ng matinding ulan at pagkatunaw ng snow sa mga linggo bago ang sakuna. Noong June 23, bumulusok ang tinatayang 50 million cubic yards ng bato at debris mula sa Sheep Mountain pababa sa lambak. Tumakbo ang landslide sa bilis na 50 miles per hour at tumigil lamang nang maabot nito ang Grovant River na agad nitong binara. Sa bara na yon nabuo ang Lower Slide Lake, isang bagong lawa na halos 200 feet deep at umabot sa higit 5 miles long. Ngunit ang kapahamakan ay hindi doon nagtapos. Noong May 18, 1927, 2 taon matapos mabuo ang lake, bumigay ang bahagi ng natural dam at nagpakawala ng dambuhalang agos ng tubig. Rumagasa ito pababa sa Grovant River Valley at winasak ang bayan ng Kelly, Wyoming. 40 katao ang nasawi at daan-daang ektarya ng lupain ang nabura sa mapa.
Hanggang ngayon makikita pa rin ang malaking peklat sa bundok kung saan dumulas ang buong masa ng lupa at bato. Ang Lower Slide Lake ay nananatili ngunit mas maliit na kaysa noong una. Ang lugar ay nagsisilbing matingkad na paalala kung paano ang kombinasyon ng geology, klima at seismic activity ay kayang magbago ng isang tanawin sa loob lamang ng ilang minuto. Number 5. Lake Waikaremoana Slide Scarp. Sa silangang bahagi ng North Island ng New Zealand, matatagpuan ang Lake Waikaremoana, isang lawa na hindi nabuo sa pamamagitan ng glacial carving o volcanic crater, kundi sa pamamagitan ng napakalaking landslide. Tinatayang mahigit 2,200 years ago, isang bahagi ng bundok na tinatawag na Panikiri Bluff ay gumuho pababa sa lambak ng Waikaretaheque River. Ang dambuhalang mass movement na ito ay tinatayang may volume na 1.8 cubic kilometers ng bato, lupa at debris. Sa pagbagsak nito nabara ang ilog at lumikha ng natural dam na naging sanhi ng pag-ipon ng tubig na kalaunan ay bumuo sa Lake Waikaremoana. Ang dam na ito, nagawa sa halo-halong materyales ng landslide, ay isa sa pinakamalaki at pinaka-stable na landslide dams sa mundo. May taas itong humigit kumulang 220 meters mula sa valley floor at umaabot ng higit 3 kilometers ang lapad. Bagamat matibay ito sa ngayon, patuloy pa ring minomonitor ng mga geologists dahil anumang pagbabago sa stability nito ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga lugar sa ibaba. Ang kapaligiran sa paligid ng lawa ay naging tirahan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop at isa na rin itong mahalagang destinasyon para sa mga hiker at mangingisda. Gayunpaman nananatili itong halimbawa ng kung paano ang isang solong geological event ay kayang magbago hindi lang ng anyong lupa, kundi pati na rin ng ekolohiya ng isang buong rehiyon. Isang tanawin na nabuo sa isang iglap ngunit tatagal ng libu-libong taon. Number 4. The Vatnajökull Outwash Plains. Noong November 1996, yumanig sa timog silangang Iceland ang isang catastrophic glacial flood na tuluyang nag-ukit at nagre-layout ng malawak na outwash plain sa paanan ng yelo. Nagsimula ang chain of events noong September 30, 1996 nang pumutok sa ilalim ng Vatnajökull ice cap ang bulkan sa Grimsvötn. Sa pagsabog na yon, tinunaw ang humigit kumulang 3.5 cubic kilometers ng yelo. Ilang linggo ring naipon ang meltwater sa ilalim ng glacier, naipit ng bigat ng yelo at ng likas na topografiya. Pagsapit ng November 5, bumulusok palabas ang naipong tubig sa anyo ng napakalakas na baha. Sa taya ng mga siyentipiko, peak discharge na 45,000 cubic meters per second na inihalin tulad pa sa o mas mataas kaysa daloy ng Amazon River. Sa dalang bato, graba, buhangin at dambuhalang ice blocks, may ilan na kasinlaki ng gusali at libu-libong tonelada ang bigat. Kinayod ng rumaragasang tubig ang kapatagan at naglatag ng mga bagong sediment layers sa iisang pasada. Hindi lang lupa ang naapektuhan. Nasira ang ilang tulay sa Ring Road o Route 1 at may steel bridge na nabunot at nagtuwad dahil sa pagtama ng naglalakihang blok ng yelo. Pagkatapos ng baha, ginamit ang aerial imagery at satellite data para sukatin ang pagbabago. Maraming bagong distributary channels ang nabuo. Tumawid pa sa dati tuyong bahagi. Tumaas ng ilang metro ang elevation sa ilang lugar dahil sa kapal ng naipong sediment. Ang dating tuloy-tuloy na lupa ay nabitak ng braided channels at sediment bars, habang sa iba na may umusbong ang mga bagong lagoon at marsh dahil sa ponding sa likod ng mga naipong latak. Ang malaking bahagi ng pagbabagong ito ay nangyari sa loob ng mas mababa sa 48 hours. Hindi tulad ng karaniwang mabagal na kilos ng mga glacier o pangmatagalang pagguho. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga pilat na iniwan ng 1996 flood. Buhay na ebidensya kung paanong isang weather-induced, volcano-triggered flood ang kayang maghugis muli ng baybaying kapatagan sa loob lang ng 2 araw. Number 3. Lake Nyos Crater Alteration. Noong August 21, 1986, naganap sa hilagang kanlurang Cameroon ang isang bihirang natural disaster sa Lake Nyos, isang crater lake na dulot ng dating aktibidad ng bulkan. Sa biglaang limnic eruption, kumawala ang napakalaking ulap ng carbon dioxide na sumakal sa mahigit 1,700 na tao at libu-libong alagang hayop sa mga mabababang lugar sa paligid. Nasa ibabaw ang lawa ng bulsa ng magma na dahan-dahang naglalabas ng CO2. Sa paglipas ng panahon nalulusaw ang gas na ito sa malamig at malalim na bahagi ng lawa sa ilalim ng mataas na pressure. Bago ang trahedya, patong-patong na ang naipong gas na hindi nakakalabas.
Ayon sa pagsusuri at mga salaysay, nag-ambag ang matitinding ulan sa mga nakaraang araw at posibleng maliit na landslide o lake overturn, sapat para maistorbo ang gas-saturated deep water at umangat ito bigla. Pagkaangat, bumaba ang pressure at ng eruption ng gas. Tinatayang mahigit 1 cubic kilometer ng CO2 ang kumawala, lumatag ng over 25 kilometers ang nilakbay ng ulap at umupo sa mabababang lambak kaya na-displace ang oxygen. Bukod sa trahedya, binago rin ng pangyayaring ito ang mismong lawa at paligid nito. Ang biglaang pag-angat ng tubig at latak ay nag-iba sa temperatura at stratification ng lawa. May kapansin-pansing pagguho ng pampang sa southeastern na bahagi, bakas ng wave action at surge, kung saan dumaan ng CO2 cloud na matay ng tuluyan ang mga halaman. Nag-iwan ng hubad na patches at sirang ekosistema na taon bago muling makabawi. Sa mga post-event survey, nakita ang mud flows at sediment redeposition sa paligid ng lawa at bumaba ang surface elevation ng mahigit 1 meter. Maging ang linaw at chemical composition ng tubig ay dramatikong nagbago, dahilan para hindi na maibalik ang pre-1986 na kalagayan ng ekosistema. Hanggang ngayon, satellite images ang nagpapakita ng nag-ibang vegetation zones sa paligid ng bunganga. Bagamat hindi purong bagyo ang sanhi, malinaw sa ebidensya na malakas na pag-ulan ang nag-trigger ng catastrophic degassing. Isang halimbawa kung paanong weather-linked disturbance ang kayang magbunsod ng biglaang geological change na pangmatagalan ang epekto. Number 2, the Big Thompson Flood Zone. Noong July 31, 1976 sa Colorado, USA, isang matinding thunderstorm ang nagbuhos ng ulan sa Big Thompson Canyon na nagresulta sa isa sa mga pinakamalulupit at pinakamapaminsalang flash floods sa kasaysayan ng Amerika. Sa loob lang ng 4 hours, bumagsak ang halos 12 inches ng ulan sa mga bundok sa itaas ng canyon. Dahil sa matatarik na slope at makikitid na lambak, walang kapasidad ang lupa na sumipsip ng ganoong karaming tubig. Naging parang water chute ang canyon at ang Big Thompson River ay lumobo mula sa normal nitong daloy na mas mababa sa 100 cubic feet per second hanggang sa halos 31,000 cubic feet per second. Sa lakas ng rumaragasang tubig, winasak nito ang mga kalsada, tulay at bahay. Ang ilang sasakyan ay inanod at bumangga sa mga pader ng kanyon. Tinatayang 144 katao ang namatay at maraming iba pa ang nasugatan o nawalan ng tirahan. Matapos ang trahedya, iniwan ng baha ang malinaw na bakas sa tanawin. Ang mga pampang ng ilog ay napalawak at nabago. Nabura ang dating mga sediment layers, pinalitan ng makapal na deposito ng graba at bato. Nabago ang kurba ng ilog sa ilang seksyon dahil sa pagguho ng lupa at rockfall na dala ng baha. Hanggang ngayon makikita pa rin ang mga scar na ito sa Big Thompson Canyon. Patunay kung gaano kabilis at tindi ang epekto ng kombinasyon ng matinding ulan at heograpiyang madaling bahain. Number 1, the Chehalis Valley Mud Flow Terraces. Sa kanlurang Washington State, USA, matatagpuan ang Chehalis River Valley, isang lugar na may makasaysayang ugnayan sa Mount St. Helens at iba pang bulkan sa Cascade Range. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ilang malalaking mud flows o lahars ang bumaba mula sa bulkan at umabot sa Chehalis Valley. Nag-iwan ng kakaibang mga terrace formations. Ang pinakamalaki sa mga kaganapang ito ay nangyari mahigit 40,000 years ago. Noong isang higanting lahar ang bumaba sa ilog dala ang pinaghalong tubig, abo, volcanic rock at debris. May kapal itong umaabot sa dozens of meters at lawak na ilang kilometro. Habang humihina ang daloy, unti-unting naiwan ang makakapal na latak na kalaunan ay inukit ng ilog at ulan na bumuo ng step-like terraces sa magkabilang pampang. Bukod sa pagbabagong pisikal sa lambak, nagdulot din ito ng pagbabago sa ecosystem at daloy ng ilog. Ang dating mga floodplain ay tumaas ang elevation at ang mga bagong terrace ay nagsilbing bagong habitat para sa mga halaman at hayop. Sa kasalukuyan, ginagamit ang pag-aaral sa mga terrace na ito upang mas maunawaan kung gaano kalaki at kalawak ang maaring maapektuhan ng mga hinaharap na lahar events mula sa mga aktibong bulkan ng Cascades. Ang Chehalis Valley ay nananatiling halimbawa kung paano ang isang matinding geological event, bagamat naganap libu-libong taon na ang nakalipas, ay may pangmatagalang epekto sa anyo at gamit ng isang lugar.